araw na yon, sumabay kami sa mga teachers na patungo sa mga barangay islands. Dahil nga ilan sa mga barangay ng Malolos ay mga isla, sinisikap ng pamahalaan na maging ang mga mamamayan sa malalayong lugar ay maaabot ng serbisyong publiko, lalong-lalo na ng edukasyon para sa mga kabataan. Patungo kami sa isla ng Pamarawan, isa sa mga fishing villages ng Malolos. Mula sa Pantalan ay sumakay kami ng motorboats. Lulan ang ilang pasahero at mga produktong dadalhin sa isla na pangunahing kailangan ng mga mamamayan doon. Medyo may kalayuan ng isla at mahaba-haba rin ang binyahe. Nakakwentuhan ko ang isa sa mga teachers na sa araw-araw ay ito halos ang kanilang ginagawa. Sa umaga ay tutungo sa isla upang magturo at sa bandang hapon ay babalik na muli sa kabayanan. Ano oras kayo nagpupunta dito sa Pantalan para mag-start ng biyahe? 6:45 talaga yung call time namin. So ako mismo umalis ako sa bahay, mga 6. Sa dami ng schools, bakit dito nyo nagpupunta? Nung una, parang experience lang. Parang sabihin ko na, wala lang, tatry ko lang magturo sa island. Pero, actually, yung try na yun, pang 4 years ko na to. Talaga? Para na-enjoy na. Na-enjoy ko na kasi yung environment, yung mga tao, yung mga bata na tinuturuan ko, mababait sila. Para sa'yo, ano yung self-fulfillment? Ano yung nararamdaman mo? Pagka, yun na, at the end of the day, at the end of the day, naman, makikita mo yung mga bata, even nasa island sila, they can communicate in English, diba? Yun bang, makikita mo kahit medyo mali-mali yung English nila, please, they try. Tapos sabi nga sa akin, teaching is not a job. It's a vocation. Mas vocation sa amin kasi everyday kailangan namin, diba, mag-travel instead na gumamit ng other means of transportation, itong bangka. Yung iba kasi sinasabi, ay doon kayo nagtatrabaho, pero hindi nila nakikita yung excitement na pag sa umaga makita yung mga ibon, tapos nandito ka, saya-saya. Parang magiging close ka rin sa ano eh, no? Sa environment. Na-appreciate mo tuloy. Na-appreciate mo. Paano na-open sa'yo itong opportunity na to na doon ka sa Pamarawan ng turo? Hindi talaga ako education graduate. Ano ako? BMed, BS Biology. So nag-aral pa ako ng units bago ako na yung dito ko kasi na namamahala sa school. Sabi niya, magturo na lang daw ako sa Pamarawan. Sabi ko, ano yun? Parang first time ko nadinig yung lugar. Kasi hindi ko alam na magbabangka pala everyday. Siyempre, una nakakatakot kasi first time sasakay sa bangka. Pero paano kanya na-encourage? Siguro passion na lang sa pagtuturo. Mahilig ka talaga magturo. Hindi biro ang sakripisyo ng ating mga guro dito sa Malolos. Masasabing laan na talaga ang kanilang buhay upang mapaglingkuran ang mga kabataang nangangailangan ng kanilang paggabay at pagtuturo. Proud ako sa kanila dahil hindi biro ang kanilang dedikasyon. Bababa na tayo at magtutour sa buong Pamarawan. Let's go! Pagdaong namin sa isla ng Pamarawan ay sinalubong kami ng mga pedicab. Hindi daw makakapaglakad sa kalsada dahil mataas ang tubig dahil high tide. Kaya kailangang sumakay para makarating ang mga guro sa paaralan. Sumakay na rin ako sa pedicab para marating at malibot ko ang buong isla. Pangkaraniwan lamang ang pamumuhay ng mga taga-isla. Mula sa pangingisda ay mayroon na ring maliliit na negosyo ang mga taga rito, tulad ng sari-sari at grocery store. Kahit papaano ay may mabibila ng mga taga-isla sa oras ng kanilang mga pangangailangan. Meron din silang pagawaan ng asin,
Kumpleto din ang kanilang pasilidad, elektrisidad at inuming tubig para sa mga taga-isla. Saan po nagagaling? Sa Nawasa po. Nawasa. Oo. Pero Nawasa din sa Pamarawan din. Meron din pala. Meron din pump din kami dito pag kung wala silang installation na Nawasa. Pinuntahan din namin ang eskwelahan na pinagtuturuan ng mga nakasabay nating teachers kanina. Sadyang kailangan ng mga kabataan dito ang edukasyon, bagay na hindi ipinagkait ng mga gurong ito. Nakakwentuhan ko ang ilan sa ating mga kababayan dito sa isla at sila man ay may mga pangarap din para sa pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at kinabukasan para sa mga anak. Tay, kayo po ba? Matagal na kayo dito nakatira sa Dito na ako lumaki. Ano pong trabaho niyo? Mamaklad, fishery. Mangingisda po? Matagal na po kayo mangingisda. Tagal na, dito na ako lumaki. Kasi bago. Pamumuhay natin dito sa Pamarawan, kumusta naman ho? Ayos naman. May mga apo na ho kayo? 2 na po. Dami na pala naman eh. Ano po bang gusto niyo maging buhay nila sa hinaharap? Gusto ko makapagtapos muna sa pag-aaral. Para sila, maayos sa ba nila kung magkakaroon sila pamilya. Magtrabaho sila maganda. Pagka December dito sa amin, ang buhay namin talagang taktiyo. Naglilinawan tubig. Kulang kami sa pangangailangan sa buhay. Kailangan maabot ng bayan para magkaroon na ito ng buhay. Titinda ng mga isda, mapakalakan pa ang kumikita kami kahit konti-konti. Diyan naman yung kanina, yun ang peace port namin na kinukuha na ng income ng barangay. Halos 98% puro mangingisda ang tao dito. Pag may bagyo, maraming dumarating din isda. Dahil mas malakas ang kita ng mga tao dito pag bagyuhan. Dito rin pala naninirahan sa Pamarawan at dito rin siguro lumaki yung pride hindi lang ng Pamarawan, Malolos, Bulacan kundi ng buong Pilipinas na si Miss Sharina Catherine Gatbonton na nahirang bilang Binibining Pilipinas World. Sila po ay kontento na rito sa kahit na payak na namumuhay. Bunga po kasi dito unang-una ay tahimik. Dito po kami ay drug-free kami dito. Pangalawa po ay lahat po ng tao dito ay magkakakilala. Bilang isang magkakilala ay kung meron po mga pagkukulang, sila po ay nagtutulungan. Sapagkat ito po nga po ay nasa island, nasa isla. Kaya lahat po kami dito magkakilala. Ito po kasi lugar na ito ay sa Paradise Island. Na kaya lamang po sinisinop namin kasi ang makikinabang doon ay kami rin, mga taga rito. Isang inspirasyon yung Malolos na yan. Kaya uulitin natin, ang historicity ng Malolos maganda. Wala kang mababanggit na mga dakilang tao, mga bayani at prominenteng mamamayan na sa kanilang pamumuhay, aktibidades nila na hindi nababanggit ang Malolos. Yan ang Malolos. Inspirasyon sa sambayan ng Pilipino yan. Kuya, dito na lang po. Salamat, kuya. Maliit lamang ang isla at sa loob ng ilang minuto ay maaaring libutin ang buong Pamarawan. Sa ilang saglit na paglibot at pakikisalamuha sa mga taga-Pamarawan, masasabing ito ay kakaibang experience. Ang pamumuhay ng mga mamamayan, ang kanilang mga pangarap, ang edukasyon ng mga kabataan, ang pagsulong at pag-unlad. Ang lahat ng ito ay bunga ng pagkakaroon natin ng kalayaan at kasarinlan na ipinaglaban at nakamit ng ating mga ninuno noon. Mula sa kanyang mga magigiting na bayani, sa kanyang makulay na kasaysayan, at sa kanyang mayamang sining at kultura, ipinagmamalaki ng Malolos ang kanyang mga dakilang katangian na pinamana sa atin. Ang Malolos ay patuloy sa pagsisikap na magdagdag ng kanyang marka na mananatili hindi lamang sa puso ng bawat Bulakenyo, kundi pati na rin sa puso ng bawat Pilipino.
would like to thank the following. And special thanks to